Mula sa barilan sa Senado hanggang sa pag-aresto sa ilang politiko, nabulabog ang bansa sa sunod-sunod na high-profile cases sa ilalim ng administrasyon. Sa gitna ng ingay ng mga investigasyon, paano nga ba haharapin ng Pangulo ang kanyang ikalimang SONA? Narito ang special agenda report ni Hannah T. Isang historic low para sa bansa kung tawagin ng ilan ang nangyaring barilan. Sa loob mismo ng Senado, nag-ugat yan ng tangkain ng mga otoridad na arestuhin si Senator Bato de la Rosa na wanted ng ICC bilang co-perpetrator hinahalang hindi papasukin sa sesyon sa kasong Crimes Against Humanity ni FPRRD kaugnay ng kanyang madugong war on drugs. Sa loob ng 2 araw, nanatili si De La Rosa under Senate Protective Custody sa Senate Complex matapos maging missing in action ng ilang buwan. Nang humupa ang kaguluhan, wala na si De La Rosa. Nakalabas siya ng Senado at muling nawala sa mata ng publiko. Isa lang ang Bato standoff sa mga malalaking operasyon laban sa high-profile personalities sa ika-4 na taon ng Administrasyong Marcos. Bago pa man ang insidente sa Senado, humaharap na ang pamahalaan sa lumalaking listahan ng mga politiko, negosyante, kontratista at dating mga opisyal ng gobyerno na sangkot sa iba't ibang kaso. Ang sunod-sunod na operasyon, kalakhang umiikot sa 2 malalaking kontrobersya. Ang kaso ng mga nawawalang sabungero at ang multi-billion peso flood control scandal. Sa sentro ng missing sabungeros case, si bilyonaryo gaming boss Charlie Atong Ang. Siya ang itinuro ni whistleblower Julie Dondon Patidongan na umano'y mastermind sa pagdukot at pagpatay sa mga biktima. 20 million pesos ang patong sa ulo ng puganteng negosyante. Si Atong po ay bumibiyahe na hindi ko kukulang ng 20 ang bodyguard lagi. Sanay po yan sa marahas na pagharap sa mga otoridad. Sanay po yan sa marahas na paraan para masolusyonan ang kanyang mga problema. So we consider him hard and dangerous. Sinikap din ng pamahalaan na maibalik sa Pilipinas si resigned Ako Bicol Party List Representative Zaldico. November 21, 2025 nang maglabas ang Sandigan Bayan ng mga warrant of arrest at whole departure order laban kay Ko at iba pa kaugnay ng isang maanumalyang flood control project sa Oriental Mindoro. Pero ng mga panahong iyon, nasa labas na ng bansa si Ko. April 2026, nadetine si Ko sa Prague, Czech Republic dahil sa isang immigration violation. Nagpadala pa ang pamahalaang Pilipinas ng delegasyon sa Europa sa pag-asang maiuuwi na siya. We'll bring Zaldico home. And we will do so. Pero kalaunan, bigo ang Department of Justice. I have to share difficult news, mga kababayan. Czech authorities have informed us that Mr. Zaldico is no longer in their custody. Pero hindi lahat ng high-profile individuals nakatakas. Kabilang sa mga unang malalaking pangalang nadakip ay ang tinaguriang flood control queen na si Sara Diskaya. December 9 nang sumuko si Diskaya sa NBI bago pa man mailabas ang arrest warrant laban sa kanya. Ang asawa niyang si Curly Diskaya ay nasa ilalim noon ng Senate custody. Pero pagsapit ng Hunyo, inaresto na rin siya ng mga pulis dahil sa non-bailable malversation case. I believe personally to dispel any doubts na may special treatment ng mga Diskaya. Pero kasi mga reports na dahil marami sila nakadeal na mga big time na congressman at big time na senator na poprotektahan sila. Pero hindi sa mga kontratista natapos ang pagpapanagot sa flood control scandal. Umabot ito sa isang nakaupong senador at isang dating miyembro ng gabinete ni PBBM. June 1, naglabas ang Sandigan Bayan ng warrant of arrest laban kay Senator Jinggoy Estrada. Inakusahan si Estrada na tumanggap ng about 573 million na kickback mula sa mga flood control project. I will not yield to threats. I will not be intimidated. I will not be pressured into surrendering my independence of judgment. Kasabay inaresto si Manuel Bunoan, ang kalihim ng DPWH nang pumutok ang flood control scandal. Nagbitiw siya sa gabinete noong 2025 sa gitna ng isyung ito. Sinundan niya ng pinakabagong pag-aresto sa isa pang nakaupong senador. Nakahanda naman ang
nakahanda po akong magpakulong. Kung kinakailangang maaresto po ako, wala pong problema. Kung ito po ang kabayarang hinihingi para ipagtanggol ko ang katarungan at ang pambansang kagalingan at ang interes ng mamamayang Pilipino. July 6, kasabay ng pagbubukas ng impeachment trial ni VP Sara, inaresto si Senator Rodante Marcoleta sa kasong plunder dahil sa pagtanggap niya ng 75 million peso worth of campaign donations. Inaresto rin ang dating congressman na si Mike Defensor, isa sa mga campaign donor ni Marcoleta. Habang ipinakita ng mga pag-aresto ang kakayahan ng administrasyon na magpatupad ng batas, ipinakita rin ng mga nakatakas ang mga limitasyon nito. Ngayong haharap si Pangulong Bongbong Marcos sa bansa para sa kanyang ikalimang State of the Nation Address. Tuloy-tuloy kaya siyang maghahabol sa pananagutan, higit pa sa mga naglalakihang balita, mga away at mga madramang pag-aresto. Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.